Paano ba tayo makakapunta sa ketosis ng mabilis? Meron akong 5 tips para sa'yo. Tip number 1, instead of doing low carb, keto diet muna yung gawin mo. Keto diet and low carb diet, halos similar lang naman yan na nire-restrict natin or nililimit natin yung intake natin ng carbohydrates. With low carb, for some people, ang maximum nila is 20 grams and for some naman 50, tapos meron din umaabot ng 100 grams. Depende sa goal, depende sa lifestyle, and depende sa condition ng kanilang health. With keto diet naman, strictly maximum 20 grams ng carbohydrates lang talaga yung allowed. Also, yung other macronutrients such as fats and protein, may rule din tayo dyan. With low carb kasi, as long as hindi ka nag-o-over dun sa carb intake mo, okay na yon. With keto naman, kailangan high fat, moderate protein, and low carbohydrate. Because of this, mas may guarantee na mapunta ka sa ketosis. Tip number 2, para mas mapabilis ang transition ng ating katawan to ketosis is to exercise. Malaking tulong si keto diet. Kaya lang, kahit kasi i-decrease natin or i-limit natin yung carb intake natin every day, meron na kasi tayong nakatago na stored na sugar na pwedeng gamitin ng katawan natin as energy source. Yun yung tinatawag natin na glycogen. Even without exercise, kung consistently gagawin nyo naman yung keto diet, mapupunta naman kayo sa ketosis. Kaya lang, kung gusto nyo na mas mabilis yung pag-transition ng katawan ninyo papunta kay ketosis, mas maganda kung sasamahan nyo siya ng exercise para yung natitirang glycogen mas mabilis na maubos ng katawan natin. In general kasi, para sa mga tao na healthy naman yung pangangatawan at yung previous diet nila ay okay naman, para mapunta sa ketosis, kailangan lang nila ng mga at least 2 to 4 days. Kung healthy ka, maximum na yung 1 week para sa'yo. And kung sobrang healthy ka at active ka, kahit 24 hours lang, nasa ketosis ka na agad. Pero if you're someone naman na meron ng sakit na iniinda or overweight na or yung previous diet ay hindi maganda, sometimes umaabot pa yan ng up to 6 weeks or up to 2 months pa bago ka mapunta sa ketosis. Siyempre, nakadepende pa rin yan sa kung gaano ba ka-strict yung pag-follow mo kay keto diet. Pero kung sasamahan natin siya ng exercise, kahit at least 20 to 30 minutes lang, matutulungan natin yung katawan natin na ma-deplete yung natitirang glycogen, and after nun, andyan na si ketosis. Tip number 3, para mas mapabilis yung transition ng katawan natin papunta sa ketosis is to take MCT oil. Merong dalawang form yan. Merong MCT oil na literal na oil lang or meron ding MCT oil powder. Kung baguhan pa lang kayo sa pag-inom ng MCT oil kasi medyo mabigat yan sa tiyan. Kaya mas advisable na MCT oil powder na lang muna yung simulan ninyo. Kung iinom kayo ng MCT oil, pwedeng ilagay nyo lang siya sa kutsara, tapos sabay inom. Yung parang umiinom lang kayo ng cough syrup. 1 to 2 tablespoons is enough na. Pero pwede nyo rin siyang ihalo sa inyong bulletproof coffee. Tip number 4, para mas mapabilis yung transition ng ating katawan to ketosis is to do clean fasting. Tandaan, keyword po, clean fasting. Meron kasing iba't ibang klase ng mga fasting. Merong intermittent fasting kung saan allowed naman na mag-add ng sweetener sa mga inumin. Meron din tayong tinatawag na fat fasting and marami pang iba. When it comes into clean fasting, ang allowed lang po dito ay ang pag-inom ng tubig during fasting. Pwede rin uminom ng black coffee, pwede rin uminom ng tsaa, basta plain lang, walang halo, kagaya ng kape. Pwede rin yung apple cider vinegar drink at pwede rin ang electrolyte drink. With clean fasting, syempre, the longer the better. Pero kung hindi pa kaya, kahit 12 to 16 hours lang yung fasting na gawin ninyo, tapos dagdagan nyo na lang ng exercise, and kapag kakain na, keto diet, mapapabilis na nun yung pag-transition ng katawan nyo to ketosis. And tip number 5, para mas mapabilis tayong mapunta sa ketosis, para finally magamit agad ng katawan natin as energy source ang ating stored fats, para mas mabilis ang weight loss, is to make sure na meron kayong enough na intake ng electrolytes. Once kasi nag-transition yung katawan natin from using sugar as energy source to stored fats as energy source, yung katawan natin, maglalabas din yan ng maglalabas ng sodium, magnesium, potassium. Yun yung tinatawag natin na electrolytes. Sasama po yan sa ating ihi.
Huwag kayong matakot, normal lang naman yon. Dapat kasi talaga hindi tinatago ng katawan natin yung sodium. Kaya lang, dahil sa high carb intake, sa mga sugary na pagkain, etong si sodium, nahihirapan din siya na lumabas sa katawan natin. And in effect, nagsusstore din siya ng water. And yun yung tinatawag natin na water weight. Kaya kapag mas marami kang kinain ng mga chichirya, ng mga mas maaalat na pagkain, mas nagiging bloated ka. Kasi mas marami rin yung nagiging asin sa iyong katawan at mas marami rin yung iniimbak niya na tubig. Hindi lang sa pagiging bloated natatapos yung ganon. Kapag kasi maraming natatrap na tubig sa ating katawan, damay-damay yan, lalo na ang ating heart. Pero once mag-transition na yung katawan mo to ketosis, finally, tutulungan niya rin na tanggalin yung excess na sodium na meron ka sa katawan mo. Ilalabas mo yan, sasama yan sa ihi mo, at dahil wala na rin yung naghuhold ng extra water, malalaglag na rin yan. Kaya nga sa first week na ikaw ay nasa ketosis, malaki rin yung weight na mawawala. Yun kasi si water weight. Problem is, nakasanayan natin na umiiwas tayo sa mga maaalat na pagkain, aka sodium. Pero once nasa ketosis ka, kailangan i-replenish natin nang i-replenish yung sodium na sumasama sa ating ihi. Otherwise, ang mangyayari, maka-experience ka ng keto flu. Especially if you are someone na gustong mapunta sa ketosis ng mabilisan. Ibig sabihin, kailangan mo talagang i-replenish ang iyong electrolyte. Pero pagdating sa electrolyte drink, hindi po ito yung Gatorade ha. Yung clean, syempre yung pipiliin natin. Gatorade kasi meron pang asukal yan, kaya hindi pwede. Yung sugar-free option naman, meron siyang sweetener. Sugar cravings naman yung katapat nun. Kaya gawa tayo ng sarili nating electrolyte drink. So, yung sarili nating electrolyte drink sa 500 ml to 1 litro ng tubig, halo tayo ng 1/4 teaspoon ng asin. Pwedeng Himalayan salt, pwede rin sea salt. Doon natin kukunin yung nawawalang sodium sa ating katawan. Para naman sa magnesium at potassium, mag-a-add tayo ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar and 1/8 teaspoon ng Epsom salt. Food grade Epsom salt po ha. And that's it. Kung gagawin nyo yung 5 tips na ibinigay ko sa inyo, mas mabilis yung transition ng katawan nyo papunta kay ketosis para finally yung stored fats yung gagamitin niya as energy source instead na si sugar. Especially kung ang goal ninyo is to lose weight. Pero reminder po lamang na hindi porket to lose weight ang goal natin, kakain din tayo ng konti. Again, keto diet yung i-introduce natin, pero hindi kailangan na mag-restrict ng calorie. Kain ng enough, basta high fat, moderate protein, and low carbohydrate. Kung beginner ka pa at hindi alam kung paano sisimulan ang keto or low carb diet, meron akong mga e-books na pwedeng makatulong para sa iyo. Sa mga e-books kasi na to, meron siyang part 1 and part 2. Part 1 kung saan ituturo ko sa iyo kung ano yung dapat mong gawin sa first week, second week, third, and fourth week ng iyong pag-low carb. Tapos depende rin kung ang goal mo is to lose weight or kung ang goal mo is dahil sa iyong diabetes or other reasons pa. Also, yung part 2 naman, mga recipes naman ito na pwede mong lutuin, kainin, i-enjoy sa low carb way of eating or keto diet. Lahat ng yan, yung link nakalagay sa comment sa ibaba. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!